Martes ng hapon po sa inyong lahat. Kung nagtataka kayo kung maaga ba kami, tama po kayo dyan because we have a special episode today, the last day of COC filing. Kaya tutok lang po sa lahat ng aming updates. I'm Denise Tan. Si Lourdes Vera naman po makakasama natin maya-maya lamang. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, mga dating magkakampi, ngayon magkatunggali. Mga nag-file na nag-withdraw pa. Only in the Philippines nga naman kung saan laging interesting ang fight. Welcome to Afternoon Delight. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Ano na nga ba talaga ang plano ni dating Pangulong Duterte? Let's bring in News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ba ang pinakahuling balita dyan sa Davao? Alam mo, Denise, sa susunod na taon, sa 2025 midterm election, ay magiging masaya at excited ang halalan dito sa Davao City kasi nga matapos ang higit 10 taon ay maglalaban na naman dito sa lungsod ang dalawang angkan na napaka-matunog dito sa Davao City, itong ang pamilya Duterte at mga pamilya Nograles. Ayan, kahapon nga ay nag-file na ng kanyang certificate of candidacy. Itong ang si former President Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City at magiging running mate naman niya ang kanyang anak bilang vice-alkalde na si incumbent Mayor Sebastian Duterte. So ngayon namang umaga, mga pasado alas 9, ay dumating din at naghain ng kanilang mga certificate of candidacy ang pamilya Nograles. So kanina ding umaga ay unang dumating si PBA Representative Margarita Migza Nograles na naghain ng kanyang certificate of candidacy sa pagiging kinatawan ng unang distrito ng Davao City, First District Congressman. At makakalaban naman niya si incumbent Congressman Pulong Duterte. At kasunod niya ng file ng kanyang certificate of candidacy, ito nga ang kanyang kapatid na si Attorney Carlo Nograles na tatakbo bilang alkalde ng lungsod. So kahapon ay opisyal nang nag-resign itong ang si Attorney Carlo Nograles bilang chairperson ng CSR, anong tawag doon? Commissioner ng Civil Service Commission. At makaka-running mate naman niya ay itong ang si Davao City First District Councilor na si Bernie Alag. Itong si Bernie Alag ay kilala din itong kritiko ng mga pamilya Duterte dito sa Davao City. So dito sa Davao City ngayon, sa likuran ko sa COMELEC ay tahimik na ngayon ang sitwasyon dito matapos nga maghain na ng kanilang mga certificate of candidacy itong ang pamilya Nograles at pamilya Duterte. Kasi nga yun lang silang mga pamilya ang inaabangan dito na matunog na maglalaban sa Davao City. For the record lang, alam mo Denise, last 2010 nang maglaban bilang alkalde itong ang pamilya Nograles at pamilya Duterte, si dating alkalde at ngayon Vice President Sara Duterte ay tumakbo bilang mayor ng Davao at nakatunggali niya itong ang namayapang si dating House Speaker Prospero Nograles. So ang nanalo noong 2010 mayoralty election dito sa Davao City ay ang mga Duterte. So simula noon ay hindi na naglaban ulit ang pamilya Duterte at naging magkaibigan na ang mga pamilya Duterte at pamilya Nograles dito sa Davao City. Sa last 2016 nung administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay inappoint niya bilang cabinet secretary itong ang si Carlo Nograles. So sa ngayon, after sa higit isang dekada ay magtutuos, maglalaban na naman ang pamilya Nograles at pamilya Duterte dito sa Davao City. So excited ang mga Davaoenyo kung sino ang mananalo, kung may bago ba kaming alkalde dito or mga Duterte pa rin ang hawak sa lungsod ng Davao. Balik sa iyo, Denise.
Bril, alam naman natin lahat yan talagang inaabangan, no? Yung Duterte and Nograles matchup. Pero like what you mentioned, 2010, nung huling naglaban, si VP Sara at si Prospero Nograles. Pero ngayon, what has changed? Gaano katindi pa rin itong inaabangan na to? What can the two bring to the table? Alam nyo, matapos nga ang yung 2010 na election, mayoralty election dito sa Davao City, ay medyo Duterte na talaga ang nangingibabaw at nangungunang pamilya dito sa Davao City for how many years. So sa ngayon, ngayon nga ay bumalik na naman ito nga labanan ng mga Duterte at mga Nograles kasi nga ito sila, mga Duterte ay syempre sikat at prominenteng pamilya dito sa sa Davao City at ganun din ang mga Nograles. May mga supporters din sila dito at sa katunayan nga yung ibang supporters ng mga Duterte ay lumipat na sa Team Nograles, sa kagaya na lang nitong itong running mate ni Carlo Nograles na si First District Councilor Bernard Alag na dating kasapi ng local party na pong sa taong lungsod na pinamumunuan ng mga Duterte at ngayon ay lumipat na siya sa Team Nograles at marami ding mga opisyal ng barangay, mga kagawads, barangay captains dito na na lumipat na din sa sa mga Nograles from kampo ng mga Duterte. So hindi natin masasabi kasi nga pareho silang matunog. Ika nga ni kanina sa ambush interview kaya Migs Nograles or Representative Migs Nograles na 50-50 ang labanan ngayon dito sa Davao City ng mga Duterte at mga Nograles. Bril, kamusta naman yung pamilya Duterte? Kumpleto ba sila? Nandiyan ba si VP Sara? Tapos yung mga magkakapatid, sama-sama ba sila Pulong at sila Baste? Kahapon nga ay nandito si former President Rodrigo Duterte at si Mayor Baste Duterte na nag-file ng kanilang mga COC pagka-alkalde at vice-alkalde at narinig nga natin sa kampo nila na nandito lang sa Davao City ito ngang si Congressman Paulo Duterte at maging si Vice President Sara Duterte po. Pero wala tayong eksaktong impormasyon kung nasaan ang kanilang kinaroroonan dito sa Davao City, either nasa bahay sila or mga engagement sila dito sa Davao City. Denise? Bril, may balita rin, medyo matunog ito na mukhang may withdrawal daw ng candidacy itong si former President Rodrigo Duterte for being the mayor. How true is that? At ano ba ang mga nadidinig mo dyan? Yes, tama ka nga dyan na Denise, no? Kanina nga nang nawindang kami dito na marinig namin ang balita na mag-withdraw daw itong si former President Rodrigo Duterte ng kanyang certificate of candidacy bilang mayor or alkalde ng lungsod at tatakbo naman itong senator ngayong 2025 midterm election. Pero hindi pa yan concrete information, wala pang confirmation coming from sa camp ng mga Duterte kung totoo ba ang balita na mag-withdraw siya ng kanyang certificate of candidacy. At nakausap natin kanina ang opisyal ng COMELEC, ito ang si Attorney Gay Innumerables, ang spokesperson dito sa COMELEC 11. At sabi niya ay wala pa silang natatanggap na impormasyon kung mag-withdraw si former President Rodrigo Duterte sa kanyang certificate of candidacy bilang alkalde. At natanong din natin kanina ang COMELEC kung ano ang proseso ng pag-withdraw at sabi niya dapat ay personal na pupunta dito sa kanya dito sa tanggapan ng COMELEC kung saan siya naghain ng kanyang COC para i-withdraw at magbigay or mag-fill up siya ng withdrawal form. At if ever kung hindi man may exemption, kung hindi man makapunta yung naghain ng COC para mag-withdraw, meron namang exemption. Pwede siyang mag-withdraw pwede siyang maghanap ng representative para mag-withdraw provided na yung provided na kung example may sakit or hindi na pwedeng makapunta dito kasi nga may iniindang karamdaman at may provided itong medical certificate. Kung wala naman, dapat personal ka talagang pumunta dito sa tanggapan ng COMELEC kung saan ka nag-file ng iyong COC
para mag-withdraw. Bril, just to clarify, yung exemption lang is if it comes with medical reasons. Kasi kumbaga hanggang alas 5, kung mag-withdraw man siya, kailangan niya rin pumunta ng Manila to file the COC. Yan ang naging balita for his senatorial seat, if ever. So, again, bago niya makapag-file ng pagiging senador, kailangan mo muna mag-withdraw for mayoralty. Kailangan in person. Tama? Yun yung sabi ng COMELEC, Denise, kanina nung nakausap natin. If ever na mag-withdraw ka ng yung certificate of candidacy at tatakbo sa ibang posisyon, una-una mong gagawin ay mag-withdraw ka muna ng iyong certificate of candidacy, yung nauna mong posisyon na tatakbuhan. At after ng withdrawal at tatanggap na ng COMELEC yung withdrawal mo, ay that's the time na pwede kang mag-file ng other COC from other posisyon ng government. At yun yung sabi ng COMELEC, if ever na hindi ka personal na maka-file ng withdrawal, pwedeng maghanap ka or may representative, either yung attorney mo or yung kapamilya mo, kamag-anak mo, pero case-to-case basis. Example, yun nga yung sinabi ko, kung may sakit ka at hindi ka makakapunta sa COMELEC with some medical reasons, provided your medical certificate. Denise? Alright, thank you very much, Bril, for all of our updates. Mamaya, hopefully, mabalikan ka pa namin to get us more details on what's happening there in Davao. Again, that's News 5 correspondent, Bril Montalvo. Now, before the news of President Digong possibly, again, the operative word here is possibly running for senator, here is what happened. He and his son, Sebastian, submitted their certificates of candidacy for mayor and vice mayor of Davao City yesterday. Bril Montalvo filed this report. An hour before the COMELEC office in Davao closed, Rodrigo Duterte made formal his bid to return as city mayor with his partner Hanelet Avancenia. The former president filed his certificate of candidacy true to what he announced over the weekend. Digong said he is only responding to clamor from Davaoeños to reclaim the post he held for more than 2 decades. His vice mayor is incumbent City Mayor Sebastian Baset Duterte, who also filed his COC Monday afternoon. Actually, over the past few days, naman kayo mga changes good, but na ning final yun ang mga naisip ko. Asa tanaw na mo bayo, komportable ra. So, boto na lang atong pastoryaon. Ana na lang. Nalipay na po ko nga kuhan. Ang mga tauhan na mga taga Davao, nalipay sila nga balik ang pinalangga nato former president o former mayor diri sa Davao City. This ends weeks, even months of speculation that the Duterte men want 1 seat each at the upper chamber. Up until last week, the family's ally and re-electionist Senator Bato de la Rosa told One News he was hoping Baset could join the PDP senatorial ticket. Recall too that back in June, Vice President Sara Duterte said that her father and brothers Sebastian and Paulo are all running for senator in the midterm elections. Of the 3, only the former president managed to land a good spot in the recent SWS survey for senatorial preference, coming in at 4th or 5th. But the patriarch said he is no longer interested in a national post. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. But make no mistake about it. He wants to bring back the Duterte brand of leadership, especially when it comes to illegal drugs. Kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo. Ngayon na. Kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa inyo.
And there will also be no recalibration or taming of the war on drugs with a successful comeback at the Davao City Hall. I just want a peaceful city. Pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila kung sino itong mga ulo na ito. Kasi mamamatay talaga yan. If Digong wins in 2025, this will be his 8th term as Davao City Mayor. He held the spot for exactly 22 years and 4 months. He was Vice Mayor and President in between. Then there's the third Duterte. Pulong is gunning for re-election as Davao City 1st District Representative. He also filed his COC on Monday through his lawyer Elijah Manuel Pipito. If Pulong wins next year, this will be his third and final term. For News 5, Bril Montalvo, We Are One News. Now at this point, let us bring you to the Comelec Center in Manila Hotel's Tent City. Naroon ngayon ang ating mobile journo na si Merimon Reyes. Merimon, namataan mo na rin ba dyan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte o si dating MECO Chief Bebot Bello kaya? So far, Denise, ngayong huling araw ng filing of COC dito sa Manila Hotel Tent City, hindi pa natin nakikita itong supposed na malaking pangalan na si former President Rodrigo Duterte. Pero may nakuha din tayong impormasyon na anytime soon, mga bandang 2 p.m., via helicopter daw supposedly magiging transpo ni Pangulong Duterte, ni former President Duterte from Davao at dito nga bababa sa helipad ng Manila Hotel. Pero again, hindi pa natin ito nakukumpirma kasi kahit nasa labas tayo kanina bago tayo pumasok dito sa loob, wala pa tayong nakikita ang pumapwesto ng mga escorts. Merong ilan na mga parang uniformed men sila na parang personal security guards pero wala tayong nakuhang impormasyon kung tungkol ba ito sa pagdating ng former President Duterte. Pero so far, marami na rin naman ang mga nag-file ngayon. Though medyo naging matumal siya kaninang umaga, ina-expect din natin ngayong hapon si former Senator Kiko Pangilinan na magpa-file na rin ang kanyang COC sa bilang pagkasenador. Kanina nasa labas din tayo, so far ang nandoon ay mga supporters niya, pero wala pa itong former senator. Kaya inaabangan pa natin hanggang mamayang last minute ng huling araw na ito kung sino pa ang manunurpresa sa kanilang pangangandidato. Denise. Meron man just some clarification, kasi what we heard is that for former President Rodrigo Duterte to be able to file his COC for a senatorial seat, kailangan may withdrawal muna, no? And the only time that he cannot or that he can do that without him being physically present in Davao is due to medical reasons. Kung alas 2 siya inaasahan dyan, ano ba, dapat ba paalis na yun ngayon? Wala pang balita. Is there any other, ano bang SOP? Pwede pa ba siyang, sorry, let me rephrase that. Meron pa bang ibang rason kung saan siya pwedeng ma-exempt from possibly filing his withdrawal sa Davao if ever it's not due to medical reasons? Yes, Denise, yan yung mga grounds na tinitignan. Unang-una, pagdating sa withdrawal nga ng candidacy, it's either yung medical certificate or kasi kung tatansyahin natin, ang travel time from Davao to Manila is around 2 hours kung commercial flight. Pero kung kunwari helicopter ang sasakyan niya, pwedeng makat yung biyahe, yung flight time niya to a few minutes or so. So kung sakali man na magkakaroon pa ng excuses or parang gray area para makapag-file pa on time itong si former President Rodrigo Duterte, it's either baka meron siyang authorized person, pero supposedly din kasi yung withdrawal niya muna ng COC niya sa Davao, dapat marinig muna natin yan na confirm na talagang pinul niya na yung kanyang requirements doon sa Davao para makapag-file siya ng COC niya dito bilang pagkasenador. Pero if we're talking about time, sabi kasi dito, magpa-process pa rin ang COMELEC ng mga requirements even after 5 p.m. Basta given na yung mga magpa-file nito, be it yung authorized persons niya, representatives or such, ay nandito na before 5 o'clock p.m. So meron pa tayong about 4 hours and a half para makita pa natin kung meron bang habol dito, if physically present ba itong si former President Rodrigo Duterte, if meron bang magre-represent sa kanya, kung may authorized person ba na pwedeng maglakad ng COC niya rito. Denise. Before we get to the next question, Merimon, may sasali sa usapan muna natin. Nandito na ang ating partner, Lou Kanina pa ako Rivera. rito. Kanina pa. Oo. Paulit, Merimon, yung health factor. Okay, kasi in theory, pwede niya i-play yung card na yun. Tutusin. No? Merimon, ano lang yung magagamit ang health na kumbaga excuse for filing late? Paulit-ulit, anong bahagi nun exactly?
Meron kailangang i-file. Siyempre, bago ma-pull out o ma-withdraw itong COC ng Yes. mga nag-file doon sa Davao. So, siguro sa case ni former President Rodrigo Duterte, kailangan din mag-file dito ng medical certificates para ma-prove talaga kung ano ba yung grounds niya, kung bakit niya i-withdraw yung kanyang candidacy. Only then, kung pwede siya na pwedeng mag-file na dito ngayon bilang pagkasenador. Pero if Yes. we're talking about time, yung nabanggit ko kanina kay Denise, ang nasabi naman kasi dito ng COMELEC, magpa-process pa rin sila ng mga magsasabit ng requirements nila even after 5 o'clock PM as long as before the deadline, nandito na yung supposed na magpa-file. Kung may authorized person siya, kung may representative man siya, or physically present itong hopeful aspirant sa midterm elections. So meron pa nga tayong ilang oras na abangan. Ang travel time kasi kung commercial flight from Davao to Manila, around 2 hours siya or so. Pero ang nasabi kasi, may nakuha tayong information, Lord, na via helicopter daw ang sasakyan na transpo ni former President Duterte at bababa raw sa helipad Manila Hotel. So medyo maka-cut off yung travel time niya. Kaya mukhang naabot siya kung sakaling kukumpirmahin niya talaga na magpa-file siya bilang pagkasenador dito. Isang trick dyan, tingnan mo kung may mga PSG. Oh, yun nga ang inaabangan nata nila. May no? mga PSG na mga nauuna-una, kahit sabihin mo hindi ganun karami. Ano? Oo, pero talagang hanggang sa kaduluduluhan, talagang ang lolo mo. Talagang may kwento lagi. Ayan, Kumbaga, may kwento. Not a dull day. Okay, Mary Mon, ano ba ang preparasyon ng mga COMELEC para sa ina-expect nilang dagsa ng mga last-minute dramatic candidates? Yes, Lord. Kahapon, tulad ng second to the last day, 6 p.m. tayo natapos dito na bantayan. At 6 p.m. din natapos yung pinakahuling nag-file ng kanyang COC tsaka ng CONAD dito sa Manila Hotel Tent City. Ang nasabi nga naman dyan ng COMELEC, as long as pasok sa before the deadline yung mga filers, nandito na sila sa venue, ipoprocess pa rin nila yung mga requirements. Pero pagdating naman sa security measures outside ng Manila Hotel Tent City, on standby pa rin sila. Nabanggit mo rin kanina yung presence ng PSG na nag-aabang nga kung dadating itong si former President Duterte. Nung tumitingin kasi tayo sa labas kanina, so far wala pa tayong nakikitang mga escorts na pumapwesto. Kung sino pa rin yung mga PNP na naka-estado sa paligid ng labas ng Manila Hotel Tent, sila pa rin ito. Pero may nakita tayong ilang uniformed men na nasa loob ng Manila Hotel mismo, pero hindi tayo nakakuha ng impormasyon kung sino bang inaabangan nila o baka meron lang silang ini-escortan na event sa loob ng hotel. So yun yung hintayin pa natin sa loob ng ilang oras. Pero pwera dito kay former President Duterte, hinihintay na rin natin si Senator Kiko Pangilinan dahil nasa labas na rin yung mga supporters siya. So anytime soon, nandito na rin itong former Senator. Dor Denise. Mga ordinaryo na mga puro mga kilala, itong mga binabanggit natin. Meron bang mga, let's say, mga interesting na mga ordinaryo na mga nag-file sa pagkasenador? Para yung kahapon, ano nga ba, isang araw ba yun o kahapon? Yung naging emosyonal. May naging emotional, isa naman yung may pa-suspense pa na Oo, yung may atin natin. pa-suspense. May mga ganyan bang ngayon? Sabihin natin mga makukulay na mga karakter. So far, meron tayong mga nakitang iilan dito na independent senatorial aspirants at mga party list na nominees. Kasama na dito yung Sagip Party List representative na si Rodante Marcoleta. Nag-file siya kanina at sasabak siya muli bilang isang senatorial aspirant. Nag-pull out siya dati nung supposedly tatakbo din siya, pero ngayon mas kakayanin niya na raw na sumabak sa larangan ng politika. Meron pang mga iba, Sibak, Kababaihan, United Frontliners, nandito rin sila. Even yun nga, si dating Senator Kiko Pangilinan, abangan din natin siya para nga sa kanyang Senate comeback. Pero bukod dito, yung mga makukulay na sabihin natin personalities na nakita natin, meron kanina sa labas na isang grupo, ang pangalan nila ay Kilusan Tungo sa Pagbabago, non-partisan group daw sila. At ang ginagawa nila ngayong huling araw ng filing of COC ay yung pag-call out sa COMELEC. Isa nga sa pinaka-tumatak sa mga sinabi nila ay kailangan na raw na ituwid talaga ang election system ng bansa dahil kiniklaim na itong grupo na to na noong 2022 pa lang, presidential elections pa lang, senatorial elections pa lang, may mali na raw, may dungis na raw na nangyayari. Kaya kino-call out nito si COMELEC Chairman Garcia. Pero subukan natin kunan ng panayam itong si Garcia kung ano ba yung masasabi niya tungkol dito. Pero again, so far, unlike nung mga unang araw na nakita natin yung ibang mga makukulay na personalidad, yun lang yung mga nakita natin sa araw natin. Banggitin lang natin, ang dating COA Commissioner na si Heidi Mendoza has joined the race for the Senate. Itong si Heidi Mendoza yung kinukonsulta lagi at ang ini-interview pag usapin ng korupsyon dahil siya ay kumbaga eksperto sa pag-audit
At kung alam natin ang sukatan ng pagnanakaw sa kaba ng bayan, halimbawa, ay nakikita mo paano talaga isa-isang binubusisi yung mga pala-pala, yung mga templo ng mga numerong hindi natin maintindihan. Sila ang nakakakita ng mga ganyan. May isa rin, ang pangalan naman niya, Marymon, ang pangalan niya ay si Roy Cabonegro. Galing ito sa... Hindi natin kilala, si Roy Cabonegro. Dagdag pa mga pangalan, Marymon, na dapat nating malaman. Yes, Marymon, sino yung nagsasalita ngayon? Sorry, medyo nagiging choppy kayo ngayon, Lord. Tsaka Denise, sorry. baka meron. Sabay-sabay kasi tayo nandito ngayon. Maraming mga media nandito kaya nag-aagawan sa signal. Sabi mo sa kanila, hindi mo ba ako kilala? Oo. Marymon, sino yung nagsasalita ngayon? Sa ngayon, hindi pa natin nakikilala kung sino yung nasa likuran natin kasi nga, tumaunmantabay na tayo dito. Pero ang alam natin, pagkatapos nito mga nakatayo na representing a party list, anytime so nang lalabas na dito ay si former Senator Kiko Pangilinan. At kasama rin niya, supposedly, kasi nakita natin nasa labas si former Senator Laila de Lima. Kaya mamaya, mas magiging makulay pa ang usapin natin dito at makakarinig tayo siguro ng ilang mga sentimiento mula sa mga ito tungkol sa supposed na filing of candidacy for Senator nitong former President Rodrigo Duterte. And yung nasabi kanina ni Senator Laila de Lima, nakuha tayo ng panayam sa kanya. Kaya question niya kung sure na raw ba talaga yung pagtakbo bilang ng senador ni Pangulong Duterte kasi noong unang araw nag-file siya bilang Davao mayoral candidate or aspirant tapos ngayon ganito naguguluhan na naman daw ang mga tao. Kaya baka mamaya makakuha pa tayo ng ibang impormasyon tungkol sa kanila. Maganda niyan magkita sila. Di ba? Yeah. Marymon, kung kulay lang pinag-uusapan, abangan mo mamaya. May magfa-file daw at ang balita natin baka madagdagan yung jacket mo. Alright, maraming salamat sa update ng ating mobile journal, Marymon Reyes. Thanks, Marymon. Pero babalikan natin ulit sa mamaya mula sa Manila Hotel, Tent City. Ano yun, strategy ni Sun Tzu yun sa Art of War. Confuse the enemy. Basta mamaya malalaman natin kasi there's still around 3.5 hours left for the filing of the COC. Anyway... Sa mga nagugulat ngayon, bakit umi-area na yung afternoon delight? It is because this is a special coverage po. Again, last day ng filing of Certificate of Candidacy and we will be giving you all of the updates throughout the day. Well, actually hindi. Hanggang 3 p.m. Pero may kasunod pa naman. Hanggang 3 p.m. tayo? Oo. Of course. Alam natin yan. At dahil hanggang 3 p.m. tayo, talagang carbo-packed ang ating chosen delight of the day para hindi man tayo magutom throughout the show. Ang ating, actually, ito, pansit canton. Pansit canton na totoong pansit canton. Correct. Hindi yung packed. Hindi yung bumuhay sa iyo ng kolehiyo. Hindi bumuhay sa... Hindi ako mahilig sa pansit canton nung college. Kanin wala kami. Kanin tsaka ulam. Yun nga yung ulam mo, yung pansit canton. Hindi naman. Ginagawa ng mga estudyante yun. Hindi ko na inabot yan eh. Wala pang ganyan ng estudyante ako eh. Iba yung inuulam namin. Pero ang sabi nila, bakit nga ba daw pansit canton? Kasi raw, pag may celebration, lagi sinasabi ng mga tao, pakanton ka naman. Ang dami nag-celebrate ngayon dahil nga... Bakit? Bakit ba hindi ka natuwa? Hindi, inaano ko lang yung pagsabi mo ng word na kanton. Pakanton ka! Magpakanton. Sino ba nagpauso ng pakanton? Hindi ko rin alam, sa totoo lang. Basta ako pag birthday ko, magpapakanton ako. Delikado tong usapan na to. Dahil baka maraming betchin yan. Denise! Ano bang hinahanap mo sa pansit canton na masarap? Gusto ko chewy. Correct. Chewy yung noodles, tapos hindi masyadong oily, maraming sahog. Hindi masyadong matamis, okay lang. Pagtita. Akala ko naman, di ba pansit ay long life, supposedly, ano? Swerte yan, dapat pag may celebration Bawat isang talaga. hibla po nito, mga kapatid, represents a political dynasty in the Philippines. Grabe siya. Yan ang isang key takeaway dito. Seryoso lang. If you look at all the commentaries, all the opinion columns, ang laman nito halos ay it's time to change the law at magkaroon ng regulasyon tungkol dito sa mga
magkakapamilya na talagang kung dati may konting hiya pa, pagdating sa puntong ito talagang wala. Minsan isa-dalawa lang, no, dati. Ngayon talagang sabay-sabay, 3, 4, 5. Yung fat dynasty na tinatawag, merong thin dynasty, yung kumbaga sunod-sunod, pero hindi magkakasabay. Ngayon, magkakasabay at hindi na nga raw fat dynasty ang tawag nila. Obese na. Seryoso. Sa sobrang grabe na nung Sa sobrang spread, grabe no? na. Yung anak, pamangkin, yung pinsan, yung driver. Hindi man siguro. Hindi may driver. Pero eventually, magugulat Pero pa ba? pwede mag-file, Yun nga lang kasi sasabihin nila, bakit mo pipigilan? Karapatan nila yan sa isang Correct. demokrasya. Oo. Karapatan din ng kahit sino na tumakbo at may karapatan din na tutulan, tumutol, iparamdam sa sino man ang iyong, o i-rehistro ang iyong pagtutol. Yan. At habang pinapaliwanag mo pang no? Parang Tikman mo na muna yan. naaakit ako dito sa Sa hipon. sa well-placed na hipon. Alam mo, parang isa lang yan. Pag isa lang yan, hatiin mo, ha? Joke lang. Joke lang. Sige, tikman mo muna yung ating delight of the day. Feeling ko ibibigay ko na sa iyo itong Hindi na sa'yo na yan. hipon na to. Ito na, silipin na lang muna natin ang mga nangyayari sa labas ng Manila Hotel Tent City. We have mobile journalist Ivan Tarinque there. Ivan, kamusta yung crowd dyan sa labas ng Tent City? Ginulat mo si Ivan eh. Pops Lord, Denise, andito tayo sa labas ng Manila Hotel Tent City. No? Makikita natin sa likuran ko, puro Team Kiko yung nandito sa labas. As of this moment, kasi inaabangan nga yung pag-file ni dating Senator Kiko Pangilinan ng kanyang Certificate of Candidacy para nga sa comeback niya sa Senado. Kanina rin dumating dito si dating Senator Laila de Lima at nagpa-unlock nga siya ng konting interview para nga doon niya, pinapakita nga niya yung kanyang suporta. Kaya siya nandito para kay Kiko Pangilinan. Kanina nga, at yun nga, inaabangan natin yung pagdating pa nung ibang mga big names dito sa labas ng Manila Hotel. Yan nga yung team nga ng dating president na si Rodrigo Duterte. So sabi at around 2 p.m. daw darating siya si dating President Duterte dito. Pero hanggang ngayon wala pang advice kung ano na or ano na yung mangyayari. Maya-maya. Pops Lord, Denise. Oh, okay. Ivan, saang bahagi ng Manila Hotel yan? At hanggang saan pinapayagan ulit ang mga supporters? Okay. So, Pops Lord, ito, iikot ko na lang kayo dito. So, technically, nasa harapan tayo ng Quirino Grandstand, no? So, andito lahat ng supporters ni Senator Kiko Pangilinan, yung ngayon ang tatakbo. No? So, ayan, andito sila. Hanggang dito. Ang aking pagkakaintindi ay hanggang dito lang sila dapat pwede sa may place na to. Dahil nga, pagdating, or pwede rin sila sa may harapan. Pero hindi pa tayo sure. Pero ito, ngayon yung nandito sila. Ngayon, dahil nga inaasahan na pagkatapos si Senator Kiko Pangilinan mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy ay lalabas siya dito para magbigay ng onting pahayag at makausap yung ilang mga taga-suporta niya dito sa labas, Pops Lord. Oo, pero di ba maaari lang daw gawin yon o kung anumang mga seremonya sa may Quirino Grandstand kasi bawal daw dyan malapit sa hotel. Tama ho ba, Ivan? Tama ka dyan, Pops Lord, no? Kaya ito talaga yung kung saan nakapwesto itong mga taga-suporta ng mga kahit na sinong tatakbo. Pero as of this moment kasi, ang nandito lang talaga ay yung mga taga-suporta ni Senator Kiko Pangilinan. Inaabangan na natin kung merong ibang pang senator na darating or yung mga taga-suporta ng file na senator. Isang nga dyan yung kay dating President Rodrigo Duterte. Nasa natin kung may darating bang mga taga-suporta niya dahil ibig sabihin nun, Ivan, sure na mag-file siya ngayong araw. Pops Lord. Maliban sa abangan may PSG, okay, pinapakita natin kanina, no, si Senator Pangilinan na nasa loob na ba? Tama? Nasa loob na ng venue at kasama ang may bahay na si Sharon Cuneta. Si Ate Shawi at Kuya Kiko at si Kiko Pangilinan ay yung kanyang outfit na, ano bang tawag dyan, yung pang-farmer, no? Na long single sleeve na kulay puti at hindi yung usual na polo shirt or yung long sleeves na nakatupi, ano? At again, pagdating sa politika, image is everything din, of course, no? Dahil visual ang kultura ngayon, modernong kultura, at ito nga, maraming lumalapit at nagpapapicture kay Ate Shawi
Beso. Ang galing-galing mo sa bituing walang ningning. Ano kaya sinasabi niya? Agree naman. Agree naman. Oo. Huwag nila sabihin, ang galing-galing mo sa himala. Dahil hindi po Hindi siya yun. hindi siya yun. Oo. Ibang araw yun. Dapat kahapon yun, yung mga fans na yun. Payat ni Ate Shawi ngayon, ha? Oo. Okay. Marami nagbibigay pugay. Okay. Evan. Yes, Pops Lord. Oo. Gaano kainit dyan ngayon? Plus yung jacket. Mainit actually dito, Pops Lord, na mainit yung panahon dito. Pero fortunately, medyo mahangin naman. So kahit pa paano napapawasan. Dinagdagan lang nung napaka-angas sa ating jacket, no? Pero yun nga, sabi mo nga kayo na Pops Lord, no? Image is everything, lalo na sa pagtakbo. Correct. Dito nga sa government positions, no? Pero we're looking good, pero yung init, mawawala naman yan, masanayan lang. Oo. Sacrifice comfort for style. Ika nga. Ivan, di ba nandiyan ka sa labas? Meron ka na bang napapansin ulit na kasi ang isa sa mga unang inaabangan, of course, is mga PSG, no? Doon nga sa balitang tatakbo daw si former President Rodrigo Duterte. Meron na ba? Sa ngayon, Denise, wala pa tayong nakikita nga ni isang PSG, no? Pero for sure, pag meron tayong nakitang isang PSG, dahil madali naman mapansin, no? Mabilis nilang mag-stand out dun sa mga crowd dito, no? At usually, hindi lang naman isa or ilan lang yan, marami yan usually pag dumadating, no? So, pag nakita natin yun, magbigay tayo kagad ng update, pero for now, wala pa naman tayong nakikita na anything na mag-symbolize na magpapasa ng kanyang COC for Senate. Ito si dating President Rodrigo Duterte. Pero buong araw naman tayo dito mag-aantabay hanggang sa matapos nga yung filing of Certificate of Candidacy ngayong araw, Denise. Abangan mo rin, Ivan, ha? Kung pawis na yung jacket mo, baka may dumating dyan mamaya anytime soon. Nako. Baka mapalitan pa yung jacket Baka mo. mabigyan ka ng jacket. Again, thank you very much. That was mobile journalist Ivan Tarinque. At this point, let's see some stories on social media. Another big story of the day is on onenews.ph, and the Philippine star John Vic Remulla is now a DILG chief. Oo. That is, of course, after mag-file ni former DILG chief si Benhur Abalos ng kanyang COC for senatorial seat. At kahapon lang ito nangyari. Yes. Again, mabilis ang palitan at itong si Governor John Vic Remulla had to exit the race, of course, at para tanggapin na siya ang kapalit. At so, ang tatakbo naman ngayon bilang Cavite para sa pagka-governor ng Cavite, ang kanyang pamangkin, no? Ang nephew niya si Francisco Gabriel Abeng Remulla, kasalukuyang isang provincial board member, no? At ang running mate niya ay is another bokal, no? Si very very familiar name pa rin sa Cavite politics, no? Si Ramon Vicente Revilla. So, Remulla Revilla. Okay. So, ito na yung mga almost third generation. Oo, ng mga Cavite na mga mainstays talaga pagdating sa usapin ng politika at puting-puti ng buhok ni Governor John Vic. Kasi alala ko, nung siya pa yung nasa Team B9 ng 2016 elections. Pa-salt and pepper pa lang dati. Oo, pa-salt and pepper pa lang. Ito, alam mo, sumisilip lang ako ng mga comments from our netizens. Meron mga nagko-congratulate, mamimiss daw sila ng tao ng Cavite. Meron naman nagsasabi na, if he has all the qualifications daw, then what's wrong? Sabi, basic is he has the trust and confidence that the President is assured of. Yan yung ibang mga komento. So may dalawang Remulla na magkapatid sa kabinete. Of course, si Justice Secretary, si Boying, at itong si DILG Chief Governor John Vic Remulla, dating governor. At alam natin ang DILG, very powerful position yan, kung tutuusin mo, no? At kasi basically, in charge ka talaga ng local governments. Yes. Ikaw yung pinaka nagtitimon sa kanila at ikaw yung bossing ng mga LESPO. Diba? Ng kapulisan. Okay, abangan natin. At isipin mo, noong araw, bata-bata pa si John Vic. Ngayon, parang na siya. Isa sa mga, sabihin natin na medyo experience na pangalan.
Okay, hindi lang sa Cavite politics, pero again, political family. Again, right. ito naman, Philippine star tayo. correct. No. Taylor Swift is now the world's richest female musician. Grabe siya. Kailangan lagyan ng female. Wala na bang ibang, may mas mayaman pa bang Baka male may mas musician? mayaman na male. Sino kaya? Hindi naman Or si baka PBB. they categorize it kasi as richest male and richest female. So Sige Taylor nga. Swift has now become the richest, again, female musician. Estimated net worth niya is $1.6 billion. Billion, ha? So, pag kinonvert 90 mo yun, billion. 90 billion pesos. Ito dapat yung kinakaibigan ni Sara Duterte. Malit di na ba? bagay, 90 billion? 90 billion lang pala eh. Kulang sa racket si ate. Nag-comment yung mga tao, sabi nila, it's not the music. Naku, makaano to. Baka Mababash. mabash to. Sabi niya, it's not the music, it's the songwriting skills. Nabawi naman pala. Miss Ano? Swift is the It's best at that. It's not the music, it's the song. But the songwriting skills is the music, hindi ba? Yun ba yun? Ayaw lumabas ng lahat ng ano. Bakit may na... Teka lang. Naku, na-expose yung ano. Sino si Gilbert Duane Gam? Oo, napindot ko lang yung pangalan niya. Sikat ka na, Gilbert Sabi Duane. niya, thank you Beyonce for this achievement. Ang daming reactions. Bakit ang daming nag-thank you kay Beyonce? Aha. Okay, so everyone can... thank you Beyonce, the artist of our lives, for walking so everyone can run. So parang trailblazing ba? Parang ganon. So, sabi ng Forbes magazine, itong si Taylor Swift has already passed Rihanna. Si Rihanna ay worth 1.4 billion. May ano pa Sipin mo yun, yung ate mo, ha? Hindi, meron din kasing makeup brand si Rihanna. Ganun? Oo, Fenty. Kasi di ba Rihanna Fenty? siya? Oo, Fenty Beauty. Kung ako, Skincare, makeup. Fenty Beauty. Kung ako, ang papangalan ko yun, Fenty, Enti, Pwede rin, why not? Pwede rin, di ba? Bakit walang basagan ng trip? Pero tama, naging bilyonaryo si Rihanna. Pero ang usapin dito ay Taylor Swift kauna-unahan naging bilyonaryo on the basis of songwriting and performing alone. At malaking kinalaman dyan yung kanyang Eras Tour, no? Nanood ka ba nun? Eras Tour? Hindi. Kasi Australia, Asia, Europe, ito yung talagang mga dinaanan. At ang pinakamalapit sa Pilipinas, Japan, at ang Singapore. At, Tsaka grabe, ang dami talagang lumilipad, Di ba meron tayong mga pinalabas Oo. before na mga interviews na tinatanong kung magkano yung nagastos, kasama yung flights, yung hotel, tickets, pati yung kanilang mga outfit. Yung iba, wala pa yung souvenir doon. wala pa. Yung iba, umaabot ng halos 6 digits, Pero they're saying, Lahat-lahat. Lahat-lahat naman na. Malaki Pero yun, malaki pa rin. Pero they're saying nga na sobrang worth it because, once in a lifetime for some na makita siya in person. Okay, reiterate lang natin, si Taylor Swift ang nirank ng Forbes magazine na siya ang 5th pagdating sa world's most powerful women. So behind Ursula von der Leyen ng EU, Christine Lagarde, Kamala Harris at si Giorgia Meloni ng Italy na sinasabi nilang parang ito daw ay neo-fascist or right-wing na fascist, right-wing politician na making waves ngayon sa Europa. Si Swift daw, pagdating sa ay magkatay sila ng founder ng isang, hulaan mo kung anong, hindi ko alam kung tatawagin siyang clothing brand. Anong founder ng? Spanx. Si Si Sarah Blakely, sa 24th place sa America's Self-Made Women. Yun, ibang kategorya din Ibang yun. kategory pa yon. But again, for being the richest female artist ng Corona po ay na kay Taylor Swift na with again estimated net worth of $1.6 billion. Pero isipin mo yung sinabing sa Spanx, yung naging bilyonaryo dahil sa Spanx. Patunay niya na may pera sa taba. Sige, at this point lang. Okay, at this point, silipin ulit natin ang live events that we are closely watching today. Alright. Sino itong nagbibigay ng speech? Mukhang si Kiko Pangilinan na ito, Maaari ba natin pakinggan? Well, let's see if we can
Get the can be done audio. with good governance, with effective political will, going after yung mga nagsasamantala, yung mga kasabwat nila sa gobyerno, kayang gawin. We were able to do it then because buo ang suporta ni dating Pangulong Aquino, Noynoy Aquino, sa ating mga reforma. Walang dahilan para hindi magawa ngayon. Ang kinakailangan lang buo rin ang suporta ng Pangulong Marcos kasama si Secretary Kiko Laurel, magtutulungan ng executive at legislative branch para magawa ito. Sa usapin naman nung kabataan, ay talagang kakaiba ang naging pagtaya ng ating mga kabataan nung nakaraang halalan. At ako'y naniniwala sa mensahe natin ng tapat at totoong panunungkulan, sa ating mensahe na kinakailangan nating ituloy itong paninindigan para sa tapat na pamumuno, malinis na gobyerno. We will be able to inspire our young people to continue what we started out in the last election. Sherian Torres from ABS-CBN. Hi sir, magandang hapon. Hello ma'am, long time no see. Oo nga, see you soon. Sen, nung 2022, alam naman na lahat, pwedeng sabihin na nagsakripisyo ka. Pwede ka pang magkaroon na isang term pero sumama ka dun sa bad way ko, no, sa vice presidential elections. Ngayon ang Senado, ang sabi nga masikip, tapos dominado ng taga-mayorya. Paano nyo tatrabahuhin na magkaroon kayo ng espasyo pabalik sa Senado, considering na, yun nga, solong bet ng LP, tapos sa mga survey, lumalabas na sa baba. Paano nyo gagawin? Unang-una yung mga survey na yan ay kasalukuyan yan. Hindi pa yan survey ng araw ng halalan. At marami tayong nakita sa nakaraan na yung mga nangingibabaw, number 1, number 2 sa survey sa umpisa ng kampanya, talo. At nakita na rin natin yung mga nasa ilalim, number 20, number 13, number 17, ay nananalo. In other words, uphill battle ito, but we will have to do our darnest best. Ika nga, ang tawag dito, maglilimos ng boto. No? We will have to work hard to get to make each vote count. And we are actually a coalition. Mula pa noong 2010, may alyansa na kami ng Akbayan. In fact, ang campaign manager namin sa darating na halalan ay si Senator Risa Ontiveros ng Akbayan. So together with the LP and Akbayan and the kilusan ng nagkakaisang Pilipino under Bam Aquino, we have that coalition. We're also working on negotiations with other groups, particularly Magdalo. No? And of course, we have the Mamamayang Liberal Party list. So nariyan si Laila de Lima, si Teddy Bagilat at si Erin bilang kandidato sa party list. Nariyan si Chel Jokno, kalyado rin natin sa Akbayan. Nariyan si Gary Alejano ng Magdalo. Of course, Vice President Lenny is running sa lokal, as well as Sunny Trillanes, at kami naman ibang sa national. So this is how we are working and envisioning the coming campaign. You know, that you're watching in his bid to return to the upper chamber, no? That's for Senator Kiko Pangilinan filing his certificate of candidacy as part of the Liberal Party, no? Or LP. Si Pangilinan was unanimously approved, no, by the LP's National Executive Council last September in San Juan. And now, kung titingnan ang record of service ni Kiko Pangilinan, so after naging kongresista, ay si Pangilinan ay nag-serve sa Senado from 2001 hanggang 2013 and 2016 hanggang 2022. Maalala nung 2022, siya ay running mate ni Leni Robredo, of course, at hindi pinalad. At ito ngayon, si Leni Robredo ay tatakbo sa local politics sa Naga as mayor. Correct. And Kiko Pangilinan
will try to return to the upper chamber. No? Pero may balita tayo, Tita Denise. Correct. Oo, hindi lang po siya ang tatakbo. This just in, TV host Willie Revillame will run for senator in the 2025 elections. So Revillame announced that he will file his COC or Certificate of Candidacy as an independent candidate later today. So, abangan ang sabi. May nagsasabi mga 4 p.m. daw. May nagsasabi naman anytime soon. At tanong kung may sisigaw kaya doon ng... Plain jacket. Hindi. Ano? Bigyan ng COC yan. Bigyan ng COC. So, as independent. Actually, itong balitang ito, lumutang na to dati, no? A few months back, That's right. nung nag-usapin ng paparating na midterm. At may ano-ano na baka tumakbo na nawala ito nung bumalik yung kanyang Programa. variety show dito sa TV5, no? At ngayon ito confirmed na. At confirmed, yun talaga yung may tuldok Yun talaga na. ang meron. Confirmed. So abangan po natin yan, mga kapatid, ano? At malamang curious ako sa mga itatanong ng mga reporters. Bakit ka tumatakbo, Mr. Revillame? Well, I'm sure mamaya, no, we have our mojos on the ground. We'll get more updates sa lahat ng mga inaabangan natin, di ba? Kasama, of course, ni Willie, di ba? Siyempre, titignan din natin kung totoo ba yung bali-balita na tatakbo ang senador, itong ating former president. So we'll get more updates on that later on. Balita ko, isa raw sa mga tinawagan din ni Mr. Revillame. Yung binabanggit mo kanina. At marami siyang mga kinonsultang mga tao daw before he actually made his decision. So, abangan natin yan of the advised correctly or not. Tingnan natin. Okay, and you're still watching a special episode of Afternoon Delight. We're covering the 8th and final day of filing of certificates of candidacy. We just need to take a quick break. Diyan lamang po kayo. Babalik po ang Afternoon Delight. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. In every family. Attorney Joel, kasi dito, pag uwi ng pasahero dito sa atin, tinatatakan ng immigration officer passport natin, Yes, po. arrival. Yes po. At meron sinusulat yung flight number. Tapo, Di ba? Doon ba sa Kuala Lumpur, kung nakita niyo yung passport ni Alice Go, wala bang tatak na walang sinusulat na flight number or vessel number? Wala pong negligible, wala pong nakalagay. Walang nakasulat. Pero meron blankong doon sa stamp nila, meron nakalagay na kung paano ka nakarating doon sa Kuala Lumpur. It's either through sea or by air. Alright. Hindi porke last day ng filing ngayon ay titigil ang hearing o pagdinig sa Senado tungkol sa mga pogo. At yan pa rin. Andyan pa rin po ang si Alice Go, of course, and narinig natin kanina, Senator Jinggoy Estrada. At you're still watching Afternoon Delight dito pa sa One News, and we're all on until 3 p.m. So, dyan lamang po kayo sa last day po ng filings ng COC. And marami mga mabibigat na mga pangalan na expected to file dahil hanggang 5 p.m. pa. Yes. Ikaw ba, wala ka talagang balak mag-file? Nang-leave nga lang. Nang-leave. Pero wala pa rin oras. Pero ito, pag-usapan muna natin, here are the stories we're watching today. Cavite Governor John Vic Remulla is the new Secretary of the Department of Interior and Local Government. He took his oath before President Bongbong Marcos this morning. Remulla succeeds DILG Chief Benhur Abalos, who resigned to run for senator in the 2025 elections. The Senate panel on women has resumed its hearing into dismissed Bamban Mayor Alice Go and illegal pogos in the country. Among the attendees is former police chief Benjamin Acorda, who was mentioned in the previous Senate hearing. He was shown in photos with businessman Tony Yang and Guo's brother Wesley. Pag-asa has announced the end of the southwest monsoon or habagat season.
It added that the country is now transitioning to the northeast monsoon or amihan season, which may be declared in the coming weeks. And oil companies have implemented an increase in the prices of fuel products today. Prices of diesel are up by 1 peso and 20 centavos per liter and kerosene by 70 centavos. The Philippines and South Korea have signed 6 new deals which cover maritime cooperation, among others. And News 5 correspondent Maricel Halili has the details. South Korean President Yoon Suk-yeol was welcomed to Malacanang by President Bongbong Marcos today for a state visit. The two had a bilateral meeting today and a state luncheon, after which it was announced that the Philippines and South Korea have formally elevated ties to a strategic partnership. Our decades of cordial relations have developed into a comprehensive partnership that spans political, defense, economic, socio-cultural, maritime, and many other fields across various levels of engagement. And today, I am pleased to announce that the Philippines and the Republic of Korea have formally elevated our relations to a strategic partnership. That means deeper cooperation between the two on a range of issues, with Seoul committing to participate in the modernization of the armed forces of the Philippines. We agreed to enhance our cooperation in the defense industry. In particular, Korea will actively take part in the Re-Horizon 3 phase of the modernization of the AFP. As part of the Horizon 3, the AFP has been looking to buy advanced assets such as fighter jets, submarines, and missile systems to beef up territorial defense and maritime security. South Korea has previously sold F-A-50 fighter jets, corvettes, and frigates to the Philippines. It's aiming to become the world's 4th largest arms exporter. Yoon and Marcos also agreed to boost defense cooperation, growing security challenges in the region. As a geopolitical environment is only becoming more complex, we must work together to achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award. Aside from defense partnerships, the two presidents also signed 7 agreements that include infrastructure and energy projects. These include a $1.9 billion low-interest loan to fund the Samar Coastal Road 2 project, the Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1, and the Panay-Guimaras Negros Island Bridges project. More interestingly, the two signed an MOU for a feasibility study to revive the Bataan nuclear power plant. The nuclear plant is a project of the president's father, but has been mothballed since 1986. Our decades of cordial relations have developed into a comprehensive partnership that spans political, defense, economic, socio-cultural, maritime, and many other fields across various levels of engagement. And today, I am pleased to announce that the Philippines and the Republic of Korea have formally elevated our relations to a strategic partnership. Yoon's visit to the Philippines is the first by a South Korean leader since 2011. His stop is part of a tour of Southeast Asia before Yoon heads off to Laos this week for the ASEAN Summit. For News 5, Maricel Halili, Pier 1 News. Okay. At this point, we are bringing in again our mobile journalist, Marymon Reyes from Manila Hotel's Tent City. Marymon, 2 big names daw. May mga pasabog dyan. May anong balita? Anong latest? Yes, Denise and Lord, kanina nga lang nakita na natin itong abogado, supposedly ni Pastor Apollo Kibuloy, at ang hawak niya ay ang COC or Certificate of Candidacy for Senator at para kay Pastor Apollo Kibuloy. So ang nangyari dito, magpa-file nga daw sa pagkasenador si Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan ng Special Power of Attorney. Ang nandito ay si Attorney Tolentino, pero maya-maya pa kasi nakapila pa siya doon sa may gilid ng stage. So hindi pa natin naririnig kung ano nga ba yung naging rason kung bakit kahit may pending na hearings at kasong kakaharapin itong si Kibuloy, ay may ganito siyang move na papasukin pa ulit ang larangan ng politiko. Pero nung natanong din natin ng COMELEC kanina lamang tungkol naman dito kay former President Rodrigo Duterte,
wala pa lang silang confirmation kung magpa-file nga ba talaga ngayong araw na ito as senator itong si former President Rodrigo Duterte or kung na-withdraw na ba talaga yung COC niya sa Davao. Pero ang malinaw daw dito, ang withdrawal dapat daw gagawin ng personal. Pero nabanggit din kanina, siguro klaruhin pa natin to ulit sa mga susunod na oras, pwede naman daw yung magpa-file na raw ng COC dito tapos mag-withdraw daw ng kanyang COC. Pero dapat pasok ito doon sa loob ng deadline. Kapag inabot ito ng oras, kung ano yung pinakahuling na ipasa, yun at yun lang ang ipaprocess ng COMELEC. Oo. Yung abogado ba, let's say, ang representative na magpa-file, pwede rin bang interview o pwede rin bang magbigay ng speech, halimbawa? Yes, nabanggit din sa atin kanina na maya-maya lamang din bukod sa pagpa-file ng kanyang. Naputol si Mary Mon. So yun, malaking balita yun. No? Wait po, reconnect ako. Yes, okay. Si Mary Mon Reyes po, yung ating reporter na nandyan ngayon. Kinakausap po natin live po mula sa Manila Hotel, Tent City. At painit habang painit ng painit ng hapon. Painit din ng painit. Ang mga nadadagdag ng mga pangalan sa karera. Of course, we just announced earlier na tatakbo po again ang TV host na si Willie Revillame bilang pagkasenador next year. And ito yung binabanggit ni Mary Mon, who's now back on the line. There would be Attorney Mark Tolentino, tama ba, Mary Mon, ang nandyan to file o nag-file para kay Pastor Apollo Kibuloy? Yes, maya-maya lamang makikita natin itong si Attorney Tolentino na ipa-file yung COC ni Pastor Apollo Kibuloy. At nasabi rin sa atin ng COMELEC, magsasalita rin daw mamaya dahil nga bukod doon sa Special Power of Attorney, supposedly, kung titignan natin, since itong abogado ang magpa-file ng COC niya, siya yung authorized person. And tulad din sa mga lumipas na araw na may mga nag-file na hindi physically present itong mga aspirants or candidates, pwede pa rin magsalita on stage yung representative nila. Kaya maya-maya ka lamang, feel ko sila na yung susunod pagkatapos nitong nakatayo sa stage, maririnig na natin ngayon yung rason kung bakit pinasok pa yung larangan ng politiko ni Kibuloy. Kulang na lang si Alice Go ang mag-file din sa susunod. Pero ngayon, hindi ka gulat-gulat. Nasa Pilipinas, habang sabihin natin na wala pang batas na maaaring magharang sa mga ganyan. At although yung COMELEC mismo, pagdating kay Alice Go, put their foot down already. Unless may TRO daw ang COMELEC, what they did actually stands. Pero okay, Mary Mon, ngayon, sino ang nagsasalita dyan? Naririnig natin sa likod. Independent candidate pa ito. Pero siguro sisingit ko lang din to kanina na bago natin makita yung COC na ni Pastor Apollo Kibuloy, nasabi lang din sa atin ng COMELEC representative na nandito na yun nga, bukod sa i-file yung COC, may maririnig pa raw tayo ng impormasyon. At pagdating naman dun sa yung environment ng acceptance sa pagpa-file ng COC ni Kibuloy, so far wala tayong naririnig sa panig ng COMELEC kung paano nga ba nila ito ipaprocess, kung magkakaroon ba sila ng reservations, kung paano ba yung pagiging mabusisi nila pagdating sa pag-filter ng senatorial aspirants. Kasi kanina sinusubok na rin natin silang makuhanan ng panayam tungkol doon dahil nakihintay na si Attorney Tolentino. Pero ang sinabi lang sa atin, basta hintayin lang daw natin, doon daw natin mamaya maririnig. Dito natin maririnig mamaya kung ano yung sasabihin tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya siguro, subukin na lang din natin makakuha pa sa kanila ng panayam doon kay Attorney Tolentino kung kumusta na nga ba yung sitwasyon o yung estado ngayon ni Kibuloy. At saka siguro mamaya sa COMELEC naman kung paano nila ngayon ipaprocess itong senatorial hopeful na si Pastor Apollo Kibuloy. Baka may mga taga-Davao dyan galing sa labas. Yung mga best friends ni Mary Mon Reyes at ni Ivan Tarinque. Baka magkita-kita sila sa labas. Okay, Mary Mon, standby lang. Babalikan ka namin mamaya. At mga updates kung sino pa ang biglang mambubulaga o mga susurpresa na mga pangalan. 3 hours pa. 3 hours pa. Alright. So, thank you Mary Mon Reyes, ang ating reporter dyan po mula sa Manila Hotel, Tent City. At time out muna tayo sa latest on COC filing, ang last day. Dahil babatiin muna natin ang lahat po na nakatutok sa Afternoon Delight while live streaming on Facebook and YouTube and TikTok. Okay, of course, unahin ko na kung si Ron Francisco ba at si Ella Francisco yung nakatutok ngayon. At ayan, nag-miss call pala sila Lane Rebuta. Sorry, at si Miss Jan, saan ka na? Opo. Teka, nasa na ba yung live natin? Ito naman ay nanghihingi ng OTP.
Ay, wag yan. Wag mong pansinin yan. Sabihin ko na BRB, no? BRB. BRB. Wait Teka lang. Nasaan ba yung live? Ba't hindi ko makita? Ayun. Yes. Okay, ito pa rin po ang Afternoon Delight sa One News, mga kapatid. No? Sa lahat po ng mga nakatutok. Ngayon, gaya ni Let There Be Light, mabuhay po kayo. Thank you. Habol po kayo mag-file ng NOCAF for Tito-Tita Party List. Oo. Saan yan? Sa YouTube? Sa YouTube, Yung yes. sa Facebook, more of hindi bate, more of mga komento sa mga napanood nila ngayon. Ang sabi ng... teka ha. Ang sabi ni Bea Dalisay, grabe naman si Kibuloy, may kaso na nga, tatakbo pa. Akala ko, grabe naman si Kibuloy, na-demote siya. From son of God, naging senador, gusto na maging senador. That's real demotion, if you ask. Arthur Bautista, nag-file na si Alice Go sa pagka-mayor, hindi senador. Oo. Christine Abby Vlogs, shout out sa iyo. Wilbert Lamsen, Pilipinas election is a big joke. Sabi ni Benjamin Season, ginagawa ng kabuhayan ng politika, gumising na kayo. Gumising sa... noon pa sinasabi yan ng mga nire-red tag. Speaking of red tag, yung isang red tagger, nag-file na rin. So, all shapes and sizes tumatakbo ngayon, ano? Oo. May nagtanong, bakit napaaga po kayo? 2 hours na po ba kayo? Hindi po tayo 2 hours, 2 to 3 p.m. po tayo. But today is just a special coverage because it is again the last day of the COC. Kaya meron tayong Macbeth jacket. Ganda Actually, ang ganda ng tabas nito eh. Oo nga. No? Parang Sakto. sinukat sa'yo. Sino pa? Wag ka nang humingi ng pambaba. Sobra na yun. Di ba? Ng pants. Pwede na po kahit ibang kulay lang. Ibang kulay, okay ka na. Ako rin. Huwag mo nang sabihin ko anong color yung gusto mo. Ha? Anong color yung preferred? Kahit ano. Kahit. Black. Ay, ano ba to? Black na eh. pala to. Dark blue. Dark denim. Parang denim. wash. Huwag na. Nakakahiya naman. Oo. Wag na. Padala kayong 3. Small lang to eh. Ibang style. Gusto mo yung parang type 2 ng Levi's na Pwede. Macbeth yung style. Pwede rin. Okay, sino pa ba? Sino pa bumabate? May bumati yung name niya, Lucifer Satanas. Hello, guys. Grabe siya. Okay, mabuhay. Nabasa mo na itong iba eh. Yep. Again, keep on sending in your comments kung ano po yung mga saloobin nyo, what you think of everything that we've shown you so far, or kung may mga suggestions po kayo, just let us know. Keep them coming at mamaya po there is a chance na mabasa pa rin po namin yan. Maraming oras. Alright, you're still watching Afternoon Delight and a special edition of Afternoon Delight. We just need to take a quick break, so do stay tuned because we will be right back. Simula na naman ng isang bagong umaga, muling pagsibol ng bagong pag-asa. Bagong pagkakataon na bumangon, baon ang mga aral na bigay ng kahapon. Huwag nating sasayangin, karapatan para sa atin. Ngunit kahit na magkakaiba, 100 milyo'y magkakaisa. Bilang Pilipino, bilang Pilipino, patas ang pagbabago, sabay-sabay na tayo. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Sino nga ba ang maluluklok? Sino nga ba ang mangingibabaw sa tuktok? Sino nga October 8th, 1871. Deadly fires scorched the upper Midwest. The Great Chicago Fire killed some 300 people, leaving 90,000 homeless in the Windy City. Even deadlier, the Peshtigo Fire in northeastern Wisconsin claimed some 12 to 1,500 lives. Fires also broke out in 3 Michigan communities, Holland, Manistee, and Port Huron. 1982. Poland's government, then under martial law, bans all labor organizations, including the Solidarity Trade Union.
But solidarity survives the crackdown, playing a key part in the fall of communism in Eastern Europe. 1970, Alexander Solzhenitsyn, author and dissident in what's then the Soviet Union, wins the Nobel Prize for Literature. His work chronicles life under the repression and labor camps of Soviet dictator Joseph Stalin. And 1956, Don Larson of the New York Yankees pitches the only perfect game as well as a no-hitter in a World Series to date. That gives the Yankees a 2-0 shutout over the Brooklyn Dodgers in Game 5. Today in history, October 8th, Ross Simpson, The Associated Press. You're still watching our special coverage of the last day of COC filing. I'm Denise Tan. Magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight at ako po si Lord De Vera. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Mga kapatid, may napanood po tayo kahapon kung naka-on palagi, no? Yung inyong mga TV screens or mga monitors doon sa nangyayari sa Manila Hotel Tent City. Meron pong isa na nag-file ng kanyang COC sa pagkasenador at nung umakyat ng entablado, mga kapatid, siya po ay naluha. Okay. Malamang hindi nyo siya kilala, hindi siya familiar sa inyo, pero sigurado ako yung kwento niya, no? At ang mga dahilan kung bakit siya nag-file at gusto niyang maging senador ay malamang pamilyar sa ating lahat. Opo. Siya po si Nelson Angkahas. Tita Denise, pakilala natin si Nelson, isa. At siya po ay isa sa mga nag-file ng COC sa pagkasenador. Itong Lunes lang, October 7. Okay, Kuya Nelson, welcome sa Afternoon Delight. Salamat. Dinaya mo pa kami mula Bulacan. Maraming salamat po. Malaking pagkataon po ito para sa may sakit na congenital adrenal hyperplasia sa buong Pilipinas po. Okay, pupuntahan natin yung sakit niya mamaya. Pero pang ilang beses mo na nag-file ngayon? Pangalawa po. Pangalawa. Okay. Nung 2022, nag-try ka din? Opo, nag-try po ako. Okay. Tapos, paano sinasabi ng COMELEC sa'yo na tanggal ka sa listahan? Kapag ano po kasi, papadalang ka ng sulat para sumagot. Pero in realidad naman po talaga, pag wala ka namang makinarya, wala kang pera, tatanggalin ka naman po talaga. Yung iba nga na mas okay pa yung tinatanggal, paano pa kaya? Kagaya ko na isang ordinaryong Pilipino lang po. Let's talk about that, Kuya Nelson. Kasi isa sa mga sinabi mo rin dun sa iyong speech, if I'm not mistaken, ang sabi mo, alam mo namang tatanggalin ka. Konting background lang. Ikaw ay ano bang hanap buhay? Ano bang... Ako po ay isang graduate po ako ng Business and Major in Management po. Tapos nung nagtatrabaho pa ako ng minimum, nakita ko na may hirap din po. Tapos na-relocate kami mula Nabotas, napunta kami ng Bulacan. Tapos nag-street foods po ako. Simula po noon, nag-try po ako, nangarap po ako, naggawa po ako sariling show, may po na isda, tapos nag-training out, tapos naggawa rin po ako sariling isda ako na fishbowl, may machine po. Tapos yun po, dumating po nung time na anak ko, si Carly ngayon, 2021, na-stop po yung kasi madalas po kami pumupunta ng PGH. Anong pangalan ng anak mo? Carl Evo po. Yun yung panganay ninyo, kamo? Ayun po yung ngayon po. Yung panganay namin 2008 pa po yun, namatay. Okay. So, ngayon, ikaw ay vendor ng mga street food? Opo. Tapos may sideline din ako, nagbebenta ako ng BBQ stick. Kailangan po gumawa ng paraan talaga eh. Ayun po. Yung makikinis mo ng mga BBQ stick po. Stick lang mismo? Stick lang po mismo. Kasi mahal po yun sa mga sa akin mas mura po. Okay, so ikaw ay father ka, no? Ang anak mo ay ilan? Bali, 4 po sa ngayon. 4. Pero kanina napag-usapan natin na kasama ang palad, yung panganay mo, ang pangalan ay... Janine Saira. Janelle. Opo. Janine Saira. Janelle Saira. Anong nangyari dun sa anak mo? Namatay po siya after 4 months. Nung time po na yun, papasok ako ng trabaho, tumatawa pa siya sa akin. Tapos mga bandang lagpas ng tanghali, tumawag ang kapatid ko. Namatay po yung anak ko. Nagulat po ako. Kaya sabi ko, hindi po kakaiba po yung mga ganong sakit. Hindi lang po gaano nabibigyan ng pansin po. Kasi tumatawa pa siya sa akin eh. Ano bang sakit? Ang sakit niya po ay congenital adrenal hyperplasia. Hindi po siya nakakagawa ng hormones kaya na cortisol, kaya
kailangan po ng gamot bilang kapalit. At lifetime po ang gamutan po nun. Kapag hindi nagamot, anong mangyayari? Kapag hindi po siya nagamot, babagsak po, lalagnat, magsusuka, ikamamatay po ng bata. Kahit nga po may gamot, nagkaka-adrenal crisis pa rin po sila kung tawagin. Nung ikaw ay nasa stage, ang sinabi mo, ang nangangailangan ng tulong ay yung anak mong si Carl. Tama ba? Opo. Oo. Bakit nung sobrang emotional ka, bumalik ka ba dun sa experience mo, dun sa iyong panganay? Ano bang pinagdadaanan mo? Kaya po ako naiyak kasi naalala lang yung 2008, nakita ko gano'ng kahirap noon, wala akong makausap. Tapos nagkaanak ulit ako, 2021, naulit ulit. Tapos kahit unang admit namin napakahirap, tatanggihan ka ng ospital, pupunta ka ng PCMC, National Children, tapos PGH, doon po kami admit. Alam mo yung meron na ng batas na para protektahan yung mga rare disease. Isa na po doon sa number 1 na listahan sa DOH, yung congenital adrenal hyperplasia. Tapos bakit patatanggihan? Tapos, so pag tinatanggihan kayo, ano yung binibigyan na ng dahilan, Nelson? Madalas po kasi kapag nasa ER po kayo, kami, hindi po sila pamilyar sa sakit. Bibira lang po kasi yung doktor sa ganon sa Pilipinas. So ngayon, hindi nila naiintindihan. Kaya ang kadalasan kasi sa ating Pilipino, para ka maging critical, ay dapat payat ka, talagang ano ka. Sila po, kahit ano lang po, pag tingnan nyo po minsan sila, akala nyo walang problema. Pero ang katotohanan po, nasa loob po kasi may problema eh. Ayun po yung kagaya na pong sinabi sa'yo ng doktor. Ang binitawan po sa'yo ng doktor, sa UST, kaya nagpapasalamat ako, kay banggitin ko na po si Dr. Vasquez po. Ang sabi niya sa akin, tatay, kahit anong mangyari, huwag mong uuwi yung anak mo. Ito yung kay Carl. Ito po kay Carl po. Kung yung mamarapatin, Kuya Nelson, na ano ba yung difference nung, kasi si Carl napagbigyan, pero yung iyong panganay, Janelle Saira, no? Opo. Ano ba yung experience nyo nung nandun kayo sa ospital, nung tinatanggihan kayo? Kasi sabi mo, bago ka pa umalis, nginingitian ka pa. Opo. Yung kay Carl po, bali po yun nung pinanganak po siya, tapos isang buwan po kami sa Tondo po noon, tapos walang pagbabago, dinala ko ng PCMC, tapos ayun po, na-check up, tapos umuwi kami, nag-follow up kami, uwi. Tapos nagulat na lang ako yung ngumingiti pa siya, tapos namatay din po pagkahapon. Wait, sino si si Janelle Saira po yun. Si Carl okay. Si Carl po okay po siya ngayon. So, si Carl lang okay. Tsaka, pwede ko nung idagdag, bakit po ako umiiyak? Kasi bumabalik sa akin yung mga kasi nakabuo kami ng grupo na congenital adrenal hyperplasia, ambiguous genitalia sa Pilipinas. Lumabas po yun nung file ako ng araan, 2022. Mahigit na po kami 100. Yung mga nakikita ko, mga narinig ko, minsan nga, yung may isang parents, sasabihin na yung anak medyo nasa 5 na rin yata, Mama, isa lang muna inumin ko na gamot kasi paubos na po yung gamot ko. Tapos nakikita ko pa yung mga namamatayan, yung nakikita ko sa FB kung gaano sila kalungkot. Kaya masakit po kasi naranasan ko po yun. Yung kaya ginagawa ko siya, sana mabigyan ng pansin ng gobyerno po. Kasi kung sino po yung lalabas, sino pa, di ba? At least, inisip ko habang may pagkataon ako, habang buhay pa ako, maging maayos po sana. Supposedly, yung lipunan, yung gobyerno, ay may mga tinayo ng mga mekanismo para in theory ma-address yung mga concerns gaya ng sakit ng anak mo, Nelson. Pero okay, mukhang of course yung ordinaryong center lamang sa barangay ay dahil rare disease nga ay hindi kaya address. Yung binuo ninyong grupo, no? Ano ba supposedly ang agenda nitong grupong to? At ano supposedly yung para kayo ay nagsama-sama at ang mga parents ba nitong mga batang may sakit na very rare na ito ay kapareho mo rin, let's say, ng mga katayuan sa buhay o iba-iba rin ang economic profile niyo? Sa mahigit po kami, karamihan po doon mahihirap. Kaya po talagang ginawa ko yun, ako mismo talaga na kailangan magkaroon ng ganito. Kasi yung pagkamatay ng mga bata na nagtutuloy-tuloy, na pwede naman silang mabuhay kung mabibigyan lang ng pansin. Napakahirap po, kagaya po sa Bulacan. Wala po kaming kilalang doktor, kahit isang doktor para sa ganung may sakit. Sa Palawan din po, nakaraan may namatay po na isa. Wala rin pong doktor, kahit isang doktor doon para ng ganung sakit. Yung doktor po ay nasa Manila pa po. Tapos po, pag na-admit po yun sa isang ospital, mag-i-instruct yung doktor sa Manila kung anong gagawin. Tapos sa nakaraan, nagbiyahe sila ng mga 3 to 4 hours
Sa kasawayang palad yung bata po, namatay po pagka umaga Yun yung pinaglalaban ko. Dapat magkaroon ng hydrocortisone emergency kit sa Pilipinas dahil wala po nun sa Pilipinas. Dapat, sa ibang bansa, ganun po yun. Tinuturuan kami magulang paano po mag-inject. Naging lifesaver po kasi talaga yun. Kumbaga, habang binabiyahe mo, may ini-inject na po. Parang gasolina siya. At least meron pa po siyang karga po. Nung habang nandun ka ba sa stage, wala kang mga, o yung ibang mga nag-file din, parang ilang kandidato lang kayo na ni Bong Revilla? Opo. Diba? Magkatabi po kami, kinausap po siya. Talagang huminga ako ng tulong, talagang mabago yung sa po. Kinuha naman po yung details ko. Ang number one ko talaga mabago, maibigay yung tamang discount, tapos magkaroon ng hydrocortisone emergency kit sa Pilipinas dahil wala po. Tapos yung isa lang po kasi nabibila namin ng gamot na hydrocortisone tsaka fludrocortisone na capsule. Sa Pilipinas, iisa lang po yun. Mas malayo ka, mas matagal dumating, made to order pa po. Kapag nagkasakit sila, lagnat, nagsuka, double dose po namin yung hydrocortisone hanggang triple dose po. Yung awareness para sa kondisyon na yan, dapat mapalaganap Opo, din. ayun po talaga. Very rare kasi. Hindi, mahirap nga i-spell. Literal na mahirap ispellingin. Pero sana po may makadinig dito kay Nelson Angkahas. Ano may boksingerong Angkahas? Hindi naman po mag-anak. Connection. Wala namang connection. At kung kung kayo ay may gusto na mabago sa lipunan o sa mundo, tumakbo at pag-file, gaya ni Nelson. Ngayon, Nelson, pag i-gate mo na, hindi dahilan ng kahirapan o kawalan ng kakayahan at mekanismo para tumakbo ka sa pagkasenador. Di ba? Hindi ka pwede disqualify. Sabi na yan ng batas. Opo. Okay. So, good luck sa'yo, Nelson. Pag naging senador ka, pag nanalo ka, huwag mo kaming kalimutan. May Pwede papansin pa po bang kunin itong pagkakataon na to para sana manawagan kay Sir Rapi na, Sir, baka pwede makausap ko kayo, matulungan nyo kami para maayos po yung sistema nito para sa gamot, lalo-lalo na po sa PWD discount po. Sana po mapansin nyo po yung panawagan ko, Sir Rapi po. Alright. Subukan natin yan, Nelson. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat sa iyo, Nelson Angkahas, street food vendor, ama, Pinoy, at future senator, hindi natin alam. Mabuhay ka, Nelson. Okay, balik COC filing tayo at zoom in naman tayo dyan sa South, mga kapatid. Sa Cebu City, Governor Gwen Garcia is seeking re-election and let's get details from our One New Cebu desk editor, Dale Israel. Dale, okay, mukhang may lalaban din yata kay Governor Garcia. Tama ba? Yes, mayong hapon, Lord and Denise. Cebu Governor Gwen Garcia has already filed her certificate of candidacy as governor for her third term, but she did not have a running mate when she went here at the Comelec provincial office this morning. Garcia was still mom as to who her running mate is, and just told us that to wait until 5 p.m. this afternoon. Garcia filed under the local One Cebu party and not with any affiliated national party. But the governor adds that the One Cebu party is strongly behind President Bongbong Marcos. The governor was joined by her family, allied mayors, and provincial board members who were also at the office here at the Comelec. Vice Governor Hilario Junjun David III will not be running for vice governor, but he is seeking the post as congressman for Cebu's 2nd district. Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan has also filed for re-election in Lapu-Lapu, along with his wife, Cindy Chan, who is also seeking another term as congresswoman in the Lone District of Lapu-Lapu City. In Cebu City, acting Cebu City Mayor Raymond Garcia has filed his COC, along with former City Councilor Joey De Luz as his running mate for vice mayor. So, in Cebu City, they also formally announced that Garcia will also take oath tomorrow as the new mayor in full capacity, not just acting mayor after the ombudsman's dismissal order was served against Mike Rama. The camp of Mayor Rama has filed a petition for certiorari and prohibition at the Supreme Court to stop the implementation of the order and to prevent Rama's COC becoming affected by the dismissal order. So former Mayor Tomas Osmeña also filed for COC this afternoon for vice mayor, while Cebu City Councilor Nestor Archibal is the one running for mayor of Cebu City. We'll be here just breaking story just now, Lord. Suspended Mayor Mike Rama is here at the provincial Comelec, and he was accompanied by he's accompanying
the lone contender, or not the lone contender, but a critic of Governor Gwen Garcia as is running for governor of Cebu. Her name is Pam Baricuatro, and he's a critic of Governor Garcia, and also Mayor Rama is specifically here joining Pam Baricuatro in the filing of the COC. Lord? Nako, masaya. Pasaya ng pasaya ang politika sa Cebu. Okay, of course, ngayon, si Mayor Rama ay pinagtatanggol ang sarili. Sinasabi niya na wala akong kinalaman dyan dahil hindi pa kami nandyan na yung mga supposedly nepotism. Yes, yung brothers-in-law niya supposedly ay nandun na raw sa City Hall bago pa sila kinasal. Okay. So, ano ba ang sentimiento ng mga tao pagdating doon sa kanyang depensa naman? Dale? Yes, what we know so far, Lord, is that the appointment of these in-laws in the City Hall will only be until such time in 2022, or was it? There's the end of a contract there. But the mayor renewed the contract of these two in-laws, and that's what the ombudsman is looking at this dismissal order. Lord? Ang sinasabi rin ni Mayor Rama, parang napaka-severe naman daw ng naging penalty niya. Yung iba raw, simple. Kanya talagang hindi raw yata justified. And very fast. And a very fast decision, Lord. Yes, oo. Very fast. Lalo na, mabilis ang mga desisyon pag dumadating ang eleksyon. Nagra-rhyme yun. Oo. Okay. So, ano pa bang dapat abangan ng mga developers dyan sa Cebu? Dale? Yes, we're waiting here until 5 p.m. for the developments such as who will be the running mate of Governor Garcia. I think Governor Garcia will be back here at the Comelec Provincial Office to accompany her running mate for Vice Governor. Alright, kaabang-abang. Daghang salamat sa iyo, Dale Israel, ang ating One News Cebu Desk Editor, and the Freeman Editor din. Thank you, Dale Amping. Okay, kung ng past few days, past few weeks, sunod-sunod ang mga bisita natin. Mula sa Himala ni Nino. Pues, hindi pa si Nino ang bisita natin, kundi ang kanyang mommy, ang gumaganap po na mommy. Siya po ang gumaganap ng role ng Nanay Gloria, mga kapatid. At sa mga kaedad ko at kaedad nun ng ating executive producer. No? Alam mo, kunyari lang yan, naglagay yan ng face mask yan kasi gusto niyang kumanta ng I am the future of the world. Kahit bata pa ako. Ayan. Sino nga ba ang kausap ni Lourdes? Di pa kilala na natin. We have here in the studio none other than Ms. Lilette Esteban. Hello, good afternoon. Hello, Lilette. Long time no see. Oo nga, tagal natin di nagkita. Di ka man lang sumula. Oo. Nag-email ako pero mali yata yung address. Okay. So, Tita Denise, okay, you are of a younger generation. But si Lilette, nung kabataan namin, ay ano ba yung equivalent ngayon ng crush ng bayan? Naku. Oh. Hanggang ngayon naman. Wow. Kitang-kita naman. Tito version na. Tito version. Nandamay ka pa. Tinanong ko siya kanina kung sa isang araw, I am the future of the world. Ang naririnig niya, ng linyang ganyan. Yun ba yung matandang yan na hindi nag-ano sa'yo? Okay. Hindi naman. Congratulations. Balita ko, maganda raw ang feedback doon sa first week ng Himala ni Nino. Yes. So maraming salamat sa lahat ng nagsusupport doon sa show namin. Sana wag po kayong magsasawa. Patuloy ninyong panoorin. Second week na namin ngayon. Pero, Ms. Lilette, again, you are Nanay Gloria, Yes. no? Can you tell us more about your character and how you prepared for it? Yung character ni Nanay Gloria kasi, nakakabit yan dun sa character ko dun sa previous show, yung Niña Niño. So, it's still the same na devoted mom siya. Mahilig siya mag-sacrifice, gagawin niyang lahat just to take care of her family, take care of her kids, provide for all of their needs. Kasi she's a single mom. So, yun yung pinaka-iniikutan ng character ni Gloria. Marami siyang gagawin na hindi mo ine-expect na i-attempt niyang gawin because of her love for her child. Ano to? Dahil dito sa Nino. Unusual challenges ba? Is that why you're saying na hindi expect na may mga gagawin siyang mga bagay? Ano kasi siya, single mom. So, siya lang yung nagsusupport kay Nino.
Bakit? Kala ko may tanong ka eh. Ihirit sana ako. Oh, go. Ano to, Immaculate Conception? Anyway, wala bang pagkakataon? Alam ko si Gege may kantahan sa kanyang karinderya, no? Wala bang pagkakataon dito na masilayan sa programa yung singing skills? Nasilayan nila last week. Kasi si Gege, meron siyang karinderya. Yun nga. Tapos isa yun sa mga pinasok ko. Parang resident singer nung karinderya. So kumakanta kami parang video ke doon. Tapos meron din akong nag-join ako sa singing contest dahil sa pera. Dahil gusto ko mag-provide para sa pag-aaral ni Nino. Kaya lang, natalo. Killjoy kasi si Carmi Martin, pinapatigil yung ano. Oo nga, pinabunot yung ano eh. Ingay kasi ng mic ninyo daw. Kung ano yung mga kinakanta ninyo. Okay. Sikreto ng isang good vibes na shoot. Kasi ito ba yung dahil sa tingin mo, dahil sa tema, at kaya sumusunod lang din yung atmosphere dun sa shoot? Or may kinalaman, pag sa mga, let's say, mabibigat na mga kwento, na may negative siguro na overall na emotion, may ganun din. Tingin mo? I think, more than anything, siguro dahil nabuo itong show, itong Nino, spin-off to nung iba, Niña Nino, nung pandemic. And ginawa yung Niña Nino nila Direct Top at ng mga producers at the height of the pandemic. And syempre, ang goal nating lahat that time was to be there for each other and to make life easier for one another para hindi mabigat sa isa't isa. So we were taking care of each other dun sa set. So I think yung culture na yun nadala din dito sa Nino na kailangan good vibes, walang attitude, walang... Sino ba yung may mga attitude? Wala naman. Yun ang kinaganda. Kasi nga ang ganda ng culture nitong nanggaling sa Niña Nino pa lang. And yung mga tao behind the production, sobrang maalaga nila. And sincerely, mararamdaman mo talaga yung concern nila sa inyo. Like, there was a time I was not feeling well sa kalagitnaan ng take. And hindi mo mararamdaman yung irarush ka na, huy, daming ibang artista nandyan, pinapaantay mo sila. Ako yung nahihiya pa eh, parang cause of delay ako. Pero hindi mo mararamdaman. Talagang sila, sige lang po, relax lang po ngayon. Pag okay na po, mag-aantay po kami. Ganon. So, ang kinaganda, united, even yung mga people behind the scenes, yung mga bosses namin, mga taga TV5, taga Cornerstone, directors, sila. Tapos MQuest. That's probably the reason why it also translates through the screen, ano? Yung pagka-good vibes. Kasi ganun din pala what's happening off the cam. Tsaka even the way they treat yung mga talents, makikita mo na hindi lang sa artista mababait yung production, even sa talent. Pag sinabing talents, yung mga extra. Oo. Yung mga dumadaan sa likod, mga bit roles. Oo. Yun, ano? Tama yan. Masusukat mo kung paano tinatrato ang talents. Yes. Even sa utility, Yes. Talagang naging magkakachokaran kami sa Ninyo pa lang. Nung nagkita kami sa ibang show, na nandun din sila. Talaga, oy kuya! Ganyan kami. Kasi nga parang may na-build talagang parang pamilyang relationship. Pandemic kasi magkakasama sila. Yes. So, nakakatuwa. Sabi ko nga, sana yung culture na yun kumalat sa lahat ng production. Kasi ang laking bagay. Stress-free yung ano. Oo. Yung ating EP na si John Acosta, I mean, isasuggest siya. Isang programa na maganda na lipatan ng ganong, ng ganong atmosphere. Grabe siya! Yun ang sinasabi ko lang naman. Okay. Siguro magandang vibes, yung ganong vibes, ay ma-translate sa lahat ng mga palatuntunan. Matanong ko lang, Lilet, kung i-compare yung mga actors, henerasyon mo, sa ngayon, ano yung, sabihin natin ng mga major points of comparison? Actors. Napaisip ako doon. Kasi halos hindi ako nag-artista nun. Slight lang. Nakailang pelikula ka naman nun. 4. Pero puro teeny bopper roles. Parang feeling ko hindi ako masyadong umaarte. Puro pakip lang. Pero hindi. May mga nakasama rin ako na dekalidad. Like si Sir Michael de Mesa. So, yung mga ka-generation, well, nauna sila, like sila Miss Carmi. Of course. Carmi Martin. Makikita mo talaga yung professionalism, dala pa rin nila sa set. And dahil makikita mo sila, like si Miss Carmi, yung character niya dito, super fun eh. At siya raw nag-create ng character niya. Yes. Pati props. Makikita mo yung sobra yung passion niya talaga dun sa craft niya. May mga dadali niya na kung ano-anong accessories sa buhok na binili niya.
Kasi sabi nga niya, ganito ko ka-love yung craft ko. Wow. Siya. Tapos talagang inaaral niya yung character niya. Tapos binibigyan pa, like ako, binigyan niya ako ng pointer. Sabi niya, alam mo ba, ako kung mag-memorize ako, ganitong ginagawa ko. Re-record niya yung linya niya, tapos i-record din niya yung sagot nung ka-eksena niya para ma-familiarize daw yung mind niya. Galing. Kasi ko, okay yan, Miss Carmi. So, nakakatuwa dahil... I'm curious ako, Ms. Lilet, how is that like for you? I mean, knowing somebody like Ms. Carmi Martin is there and you talk about her professionalism. Pero lahat din ng mga past guests namin would talk about Nino. At such a young age, very professional. I mean, just having that level of, again, professionalism in the set, coming from everyone. How does that affect you? Close na sila. Mas lalo kang ma-challenge to do your best. Kasi lalo na kung makikita mo, ilang taon lang si Nino. Pero talagang minememorize niya yung lines niya. Tapos nakikinig siya dun sa acting coach niya. Focus siya. Makikita mo pag kino-coach siya, talagang nakafocus siyang ganyan. Kakatuwa. Tapos pag sinabihan siya ng acting coach na, pagkatapos nito eksena to, matulog ka muna ha. Kailangan mo magpahinga para fresh yung utak mo. Tutulog siya. Tutulog nga. Oo, nakakatuwa. Cute. Sana may ganun dito, no? Sabihan tayo matulog. Mag-alas 3 na, siesta ka muna. Siesta. Kailangan ng katawan natin yun. At mga kultura noon, may siesta talaga sila. Oo. Okay. Nagkikita ba kayo ng mga kasabay mo noon, Miss Lilet? Sa Friday group noon, may kwento siya sa akin kanina. Siya pala yung refugee mula sa Wednesday group. Bakit Wednesday naging Friday group? Kailangan mag-adjust dahil sa schooling niya. Oo, kasi nagkaroon ng conflict sa school. High school ako noon eh. So, hindi na ako makakapasok pagka niretain pa rin ako sa Wednesday group. So, nagpapaalam na kami kay Kuya Jermson kasi nga nahihiya naman ako, lagi ako late. Sabi niya, hindi mo kailangan paalam. Ilipat na lang kita ng araw. So, nilipat ako ng Friday. Meron pa mga intriga nun na sinasabi, may nakaaway ka siguro sa Wednesday. Wala. So, sobrang introvert ko nun, wala akong makakaaway kasi wala akong sinasabi, nakaupo lang ako doon. Tapos pagkakanta na, kanta. Paano ako makakaaway? Wala akong pinapansin. Wala palang kinakausap. Oo. Pero yung Friday yung pinaka-busy nun, di ba? Dami nangyayaring production. Oo. Pero ang Friday kasi nun, taped. Taped as live. Bago yung show ni Ate V, yung VIP. Parang, kaya nagmamadali kami nun. Kailangan ganitong oras tapos na kasi may susunod pang set. Kailangan one sa take Broadway. lahat. Tama. Nilalangisan nila yung stage kasi pag VIP na. Kasi sasayaw na yung... Makintab. Kasi VIP. At si Miss Lilet, hindi niya iniwan ng musika. Hanggang ngayon ay nagpa-perform pa rin siya. Tama ba? Yes, meron kami kakatapos lang namin ng second leg nung 80s playback bar tour namin na pinut up ng friend ko na 80s person din. Yung proceeds of the show will go to, part of the proceeds will go to missionaries. So, ang saya kasi yung mga throwback songs ng 80s, mga kinakanta ko, sarili kong kanta, and also yung mga naging hits na mga foreign songs nun, kinakanta namin. So, party-party talaga siya ng mga titos and titas of Manila. Ang saya. Hindi ako sumasayaw gaano nung bata ako, pero etong huli... Ngayon na. Ay, yung kasama ko sabi sa akin, sa susunod, wag ka nang sasayaw kasi hinihingal ako sa kakasayaw dahil nadala ako ng mga fast songs. I feel attack. Joke lang. Siya hinihingal na, umakyat. Okay. Sabi ko, baka kailangan mo kung talian sa susunod na bar tour natin. Ibig sabihin lang noon, kulang pa sila sa sayaw para praktisado sila. Okay, so maraming salamat. Salamat Lilet Esteban, a.k.a. Lilet. Abangan niyo po mga kapatid, ang Himala ni Nino. Everyday po yan. Alas 11, 15 po everyday bago mag-eat Bulaga. Thank you. Thank you so much. All right. Now, the teachers take center stage at MWell's first ever Holistic and Wellness Festival this weekend. Mobile Journal Ivan Tarinque has a story. Mahirap maging isang guro. Hectic ang schedule. Kaya minsan, napapabayaan nila ang kanilang kalusugan. Kaya naman dinaos ng MWell ang kauna-unahang Holistic Health and Wellness Festival para sa mga guro nitong weekend. Napuno ang Inari Sports Arena ng mga game na game at ready to relax na mga guro itong linggo. Ginanap kasi ang kauna-unahang Holistic Health and Wellness Festival ng MWell at Gabay Guro.
Ang target ng event na ito ay mapanatiling healthy ang mga guro sa kabila ng kanilang matinding schedule. We want our teachers to be healthy and well para they can go to school every day, the teachers, students. Maraming booths din ang naikutan ng mga dumalo mula sa booth na pwede magpa-check up ng blood sugar level hanggang sa massage booth. Kaya naman, sinulit na iyan ng mga gurong pumunta. Minsan na lang daw kasi sila makapag-relax. Nakapag-relax naman, ito ay malaking bagay para sa amin dahil kahit paano, kahit isang araw, wala kami iniisip tungkol sa school. Hindi lang booths ang meron dito. Nagkaroon din ng dance o Zumba session para kina teacher. Kaya naman, enjoy na enjoy at nabawasan ang stress mula sa trabaho. Minsan, sa sobrang hectic ng trabaho, nakakalimutan na nating alagaan ang ating sarili. Kung ang robot nga, kailangan pagpahingahin. Tayong mga tao pa kaya? Mabawagyo ng event na rin po, hati. Ang mukha ng balita. And heads up, Signal is offering a budget-friendly option to watch our shows. Subscribers can enjoy One News, free-to-air channels, must-watch shows, movies, and much more for 30 days with Signal Load 175. You can avail of the offer via Maya or GCash. Siyempre, naku, patapos na pala tayo. Ang huli nating segment, election-related pa rin. Ito na po mga kapatid ng I Saw the Signs. Of course, ang ating edisyon ngayon, Kampanya Posters Edition, First Photograph. Ito, nakalagay, alright guys, piyestahan na, happy pa, Konsehal Jobal Balbino, gusto ko. Sexy ka. Yeah. Ano yun, Metro? Hindi ko mabasa. Metro Malls o Metro Malis? Metro Malis. Metro Happy Malis. Fiesta Po. The second. May the second pa eh. Kung ano man ang ibig sabihin, sana nanalo tong si Konsehal, ano? Okay, next. Basta gusto niya, sexy ka. Ito naman, Robert De Asis Bagatsing. Hindi ko na-gets. Kagawad Robert De Asis Bagaching ay anak ni Tess De Asis. Just in case, magkamali kayo. Baka isipin nyo, anak siya ni Grace po. Ayan, mukhang magkatabi pa sila sa picture, Anak ni Tess De Asis. Tanda, huwag niyong kakalimutan. FYI lang po. Ano mas matindi yan? O yung classmate ni Miriam Defensor Santiago? Ay, parang gusto ko yung classmate. Walang sinabi. Next, sa ating ISO. Si Alan Carion yan. Ito. Aanihin mo ang tuwid na daan kung maibibigay ko naman sa iyo ang kalawakan. Ganda. Ganon. Di ba kamukha ni Nato Reyes? Ayan po ang ating mga I Saw the Signs for today, Tuesday. And with that, we'd like to thank you for tuning in to Afternoon Delight this Tuesday, October 8. I'm Denise Tan. At hindi pa po tapos ang ating special coverage. Maya-maya lamang po at exactly 3 p.m. makakasama nyo po mga kapatid ang mga titos at tita po ng Storycon. So tutok lang po. Balik po kami sa dating oras tomorrow. 2:00 pa rin po. Huwag po kayo magkamali gaya ng ibang tao. 2:00 in punto bukas po. Ako po si Lourdes Vera. Enjoy the rest of your afternoon and of course, vote wisely.